Hoy, makakasaysayan 5. Gising na sa katotohanan dahil bilang inyong resident military historian na mahilig mag-analyze na magabardagulan sa geopolitika, may bago tayong saan na pag-usapan. Alam niyo naman ang eksena sa gitnang silangan, laging mainit, laging may pasabog, at kamakailan lang, itong si dating Pangulong Donald Trump ay nakbitim ng linyang pangpelikula na talaga namang nakakabingi. Sabi ba naman ng lolo niyo, kung hindi raw susuko at luluhot ang Iran sa magustong Amerika, ibabalik niya ang bansang ito sa panahon ng Bato o Stone Age gamit ang matinding puwersang militar ng Tate. Isang malinaw na bantangang total annihilation, di ba? Pero heto ang plot twist na nakakaloka sa kabilang dambuhalang arsenal ng Amerika na kay magpabaksa ng bansa sa loop lang ng ilang araw, bakit tila detma lang ang Tehran? Bakit sa halip na manginig sa takot at magmakaawang, please don't? Ay mas lalo pa silang nagpakita ng ngipin, nanindigan at sumagot ng may kasamang matinding pagmamalaki at pang-ukray sa banta ng itinuturing na pinakamalakas na bansa sa mundo. Iyan ang hihimayin natin ngayon dahil mukhang may hindi naintindihan si Trump sa binabangga niya. Para magets natin ang malalim na psikolohiyang militar ng Iran, kailangan nating makdiging sa kanilang napakayaman at madugong pas dahil ang konseptong ng pagbabalik sa panahon ng Bato ay gas-gas na retorika na sa doktrinang militar ng Amerika na unang pinasikat ni General Curtis LeMay noong digmaang Vietnam. Pero ang paggamit nito laban sa Iran ay nagpapakita lang ng matinding kakulangan sa pag-unawa sa kasaysayan, parang nakskip ng history class si Lolo Donald. Ang Iran kasi ay hindi isang bansang basta na lang sumulpot sa mapa noong 20th century para maging background character. Mayroon silang mahigit 5,000 taon ng tuloy-tuloy na sibilisasyon na hindi kayang i-delete ng kahit anong missile. Sa videong ito, himay natin ang mahaba at masalimot nilang journey mula sa tunay nilang panahon ng Bato nung panahon ng sinaunang mga ngaso hanggang sa pek-usbong nila bilang pinakamalakas na imperyong Persiano. Susuriin natin kung paano ang malalim na kasaysayang ito ang naging pinakamatibay nilang kalasa sa aspetong psikolohikal at militar laban sa anumang banta ng makabagong digmaan. Dahil ang bansang may resibo sa kasaysayan ay hindi basta-basta natatakot sa magabagong salta. Ang pananakot ni Donald Trump ay halatang nakabase sa ideya ng shock and awe, isang estratehiyang militar na ang goal ay wasakin ang moral ng kalaban sa pamamagitan ng papapakita ng napakalaking puwersa na parang flex lang. Shajim. Pero para sa mga general at leader ng Iran, ang bantang ito ay tila isang pag-atake hindi lang sa kanilang gobyerno, kundi sa kanilang buong pagkatao at pambansang pagkakakilanlan. Ang mga Iranian ay may tinatawag na strategic depth na hindi lang nasusukat sa dami ng kanilang matangke o misil na nakadisplay, kundi sa kanilang mahabang alaala ng pag-usbong, pakbaksa at muling pagbangon mula sa bunga dikmaan na parang isang phoenix na ayaw mamatay. Nang marinig nila ang salitang Stone Age, ang pumasok sa isip nila ay hindi ang katapusan ng kanilang lahi, kundi ang simula ng kanilang mahabang paglalakbay tungo sa kadakilaan na matagal na nilang napatunayan. Ito ang dahilan kung bakit ang psychological warfare ang kanluran ay madalas na epic fail kapag inilalapat sa bansang may ganitong katibay na pundasyon ng pagkamakabayan. Dahil hindi mo matatakot ang taong alam na ang kanilang maninuno ay nahari na bago pa man naimbento ang Amerika. Bilang maaral ng kasaysayang militar, alam natin na ang pinakamahusay na paraan para mahulaan ang susunod na move ng isang bansa ay ang pagstalk sa kanilang nakaraan. Ang doktrinang militar ng modernong Iran ay direktang nakaugat sa kanilang karanasan mula pa noong unang panahon. Ang kanilang kakayahang magtiis sa mga parusa na parang normal day at the office lang, ang kanilang kausayan sa asimetrikong pakikidigma o asymmetric warfare, at ang kanilang pagtanggi na sumuko sa mga dayuhang kapangyarihan ay hindi mabagong imbensyon na nakuha lang sa YouTube. Ito ay mga tangyang nahubok sa loop kang libu-libong taon ngang pakikibaka sa isa sa mga pinakamapanganib na rehiyon sa mundo. Para lubos nating maunawan kung bakit naging ganito katigas ang paninindigan ng Iran, kailangan nating make time travel pabalik sa literal na panahon ng Bato ng talampas ng Iran at tuklasin kung paano ang malupit na kapaligirang ito ang humubok sa mga unang mandirigma ng rehiyon na magiging pundasyon ng isang dakilang imperyo na hindi basta-basta matitibak ng mga tweet o banta. Kaya naman, simulan natin ang ating pagsusuri sa literal na panahon ng Bato o Paleolithic era ng Iran
kung saan ang mataorun ay talagang hardcore na. Kung babalikan natin ang talang arkeologo at historiador, ang rehiyong kilala ngayon bilang Iran ay naging tahanan ng unang pangkat ng tao 10,000 taon na ang nakalilipas bago pa man maging uso ang sibilisasyon. Ang heografiya ng Iran ay isang likas na kuta na papalibutan na natataasang kabundukan tulad ng Zagros at Alborz at may malalawak at malulupit na diserto sa gitna na parang natural na death trap para sa mga hindi sanay. Sa ganitong klase ng kapaligiran, ang survival ay hindi lang basta swert, nangangailangan itong matinding lakas, talino at katatagan. Ang maunang tao rito ay hindi lang masimpleng mga ngaso, sila ay ma-ultimate survivor sa isang mundong walang awa. Ang makwebang kabundukan ng Zagros ay nakbibigay ng matibay na ebidensya ng mapamayanan ng Neanderthal at mga sinaunang Homo sapiens na gumamit ng magagaspang nakasangkapang bato para manghuli ng malalaking hayop at ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga predator na siyang naging unang training ground nila sa pakikipaglaban. Ang buhay noong panahon ng bato sa kabundukan ng Zagros ay may tuturing na isang walang tigil na pakikidigma laban sa kalikasan na parang isang survival reality show, Proto 2 ang stakes. Sa panahong ito natin makikita ang pinakaunang anyo ng taktika at pag-organisa dahil hindi mo mapapatay ang isang dambuhalang hayop kung wala kang plano. Ang paghuli sa mamababangis na hayop sa mamakikitid na lambak ay nangangailangan ng koordinasyon, pagpaplano at paggamit ng lupain o terrain advantage, mga konseptong militar na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng sandatahang lakas ng Iran sa kanilang mga modernong operasyon. Ang mga sinaunang mga ngaso na ito ay kinakailangang maging biyasa sa pag-ambus at paggamit nga patibong dahil wala silang kakayahang makipaglaban ng harapan sa madambuhalang hayop ngang panahong iyon. Ang batong pinaturis na ginamit nila bilang sibat at kutsilyo ay ang unang sandata sa mahabang kasaysayan ng paggawa ng armas sa rehiyong ito na napapatunay na ang literal na Stone Age ng Iran ay hindi panahon ng kamangmangan, kundi isang brutal na paaralan ng kaligtasan at pag-angkop sa kapaligiran. Natuklasan ng mga arkeologo sa mga lugar tulad ng kuweba nga Shanidar, ang mga labi na napapakita ng matinding, ebidensya ng trauma at pisikal na labanan, na nagpapahiwatik na ang sinaunang tao rito ay hindi lang nakipaglaban sa mga hayop kundi pati na rin sa kapwa-tao para ipagtanggol ang kanilang teritoryo at mga limitadong resources ang unang anyo ng agawan ng lupa. Dito nagsimula ang unang konsepto NG, teritorialidad at depensa. Ang matribong nakaligtas sa malupit na kondisyong ito ay ang matribong may pinakamatibay na pakakaisa at pinakamahusay na mapinuno sa pakikipaglaban. Kaya naman, kapag naririnig nga Iranian ang bantang ibabalik sila sa panahon ng bato, ang ironiya ay naroon, ang kanilang nga ninuno ay naktagumpay at namayani na sa eksaktong panahong iyon, kaya parang binder dandet na ang drama nila. Ang kahirapan at kakulangan ay hindi bago sa kanilang lahi. Ito ang mismong pandayan na humubok sa kanilang katatagan na tumagang ang libu-libong taon at nagbigay daan sa kanilang pag-unlad, kaya hindi sila basta-basta matitinak nga bantang kakulangan. Ang panahon ng Paleolitiko sa Iran ay napapatunay na ang paggamit ng kasangkapang bato ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi ng inobasyon at pag-usat ng teknolohiya sa panahong iyon. Parang sila ang tech giants ng sinaunang mundo. Ang batong ito na ginawang makasangkapan ay naging susi para makontrol nila ang kanilang kapaligiran at hindi lang maging biktima ng tadhana. Sa pamamagitan ng paggawa nga mas epektibong sandata, tumas ang kanilang sansa na mabuhay at dumami na nagpapakita ng kanilang survival of the fittest mentality. Ang evolusyon ng mga sandatang ito mula sa mas simpleng pinakbiya na bato hanggang sa mamaspino at matutulis na talim ay naglalarawan ng isang lipunang patuloy na nag-aral at nakangkop sa mabagong hamon. Sa konteksto ng kasaysayang militar, ito ang unang hakbang tungo sa pag-unlad ng teknolohiyang pandigma. Ang kakayahang lumikha at gumamit ng teknolohiya para makamit ang kalamangan laban sa kalaban o sa kalikasan ay isang prinsipyong nananatiling buhay sa modernong programang militar ng Iran, lalo na sa kanilang pagpapaunlad ng sarili
nilang mamisil at drone sa kabilang mga internasyonal na parusa na parang sinasabi nilang kami pa ba ang hahamunin niyo sa paggawa ngang paraan sa pagtatapos ng panahon ng bato, ang naninirahan sa talampas ng Iran ay hindi na mga simpleng biktima ng kalikasan na nagtatago lang sa dilim. Sila ay naging mabihasang tagamasit maparaan at sanay sa hirap na parang mga veteranong sundalo. Ang malupit na heografiya ng Iran na nahihiwalay sa kanila sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng bundok at diserto ay naging kanilang unang linyang depensa, isang natural na pader na hindi basta-basta malulusutan. Ang estratehikong halaga ng pagkontrol sa matataas na lugar at mga makikitit na daanan o choke point sa kabundukan ay isang aral na natutunan nila ng napakaaga. Bago pa man mauso ang mga military academy, ang heograpiyang ito ay magiging sentral sa lahat ng doktrinang militar ng susunod na imperyong uusbong sa rehiyon at maging hanggang sa kasalukuyan, kung saan ang kabundukan ng Iran ay nagsisilbing neutral na kuta o fortress Iran na nagpapahirap sa sinumang dayuhang puwersa na maglunsad ng isang matagumpay na pananakop sa lupa, kaya good luck na lang sa mga naiisip na madali silang pasukin. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan at ng estratehiyang militar ay naganap nang pumasok tayo sa panahon ng bagong bato o Neolithic era. Humigit kumulang 12,000 taon bago si Kristo, kung saan naging settle na ang lahat. Dito naganap ang pinakamalaking revolusyon sa kasaysayan, ang paglipat mula sa pagiging mga lagalak na mga ngaso patungo sa pagiging mga magsasaka at pagtatayo ng permanenteng pamayanan, parang nag-upgrade mula sa studio type patungo sa mansion. Ang rehiyon sa paligid ng Zagros Mountains at mga matabang lambak nito ay naging isa sa mapinakaunang lunduyan ng agrikultura sa mundo na nagpapatunay na hindi sila huli sa balita. Sa pag-imbento ng pagsasaka at pagpapamo ng hayop, ang sinaunang Iranian ay nakaroon ng kakayahang mag-imba ng pagkain na naging game changer para sa kanilang populasyon. Ang kakayahang ito ay nagbunsot ng paglaking populasyon at paglikha ng mas komplikadong istrukturang palipunan. Pero sa paningin ng isang military historian, ang pag-imba ng yaman at pagkain ay nangangahulugan din ng isang bagong problema, ang pangangailangang ipagtanggol ito laban sa mga nais mangagaw, dahil kapag may yaman ka, siguradong may mga inggitero. Sa mga lugar tulad na Tepesialk at Susa, nakita natin ang Pek-Usbong nga pinakaw ng permanenteng nayon at bayan na parang nga unang subdivision sa kasaysayan. Ang pagiging nakatigil sa isang lugar ay bumago sa kalikasan nege pakikidigma dahil hindi ka na pedeng basta na lang tumakbo kapag may gulo. Kung dati ay tumatakas ang tribo kapag may banta, ngayon kailangan nilang manindigan at lumaban para protektahan ang kanilang pananim, hayop at pamilya, ang tunay na depensang teritorial. Dito nagsimula ang konsepto ng pagtatanggol sa sariling bakuran. Ang kalalakihan ng pamayanan ay hindi na lang nga mga aso. Sila ay naging unang milisya o part-time na mga mandirigma na handang lumaban anumang oras. Ang pag-unlad na ito ay napakahalaga dahil ipinapakita nito ang paglipat ng Iran mula sa isang kalagayan ng simpleng kaligtasan patungo sa pamamahala ng yaman at pagtatanggol sa ari-arian na nahudyat ng pagtatapos ng primitive na panahon ng bato at ang simula ng sibilisasyon at organisadong lipunan na may kakayahang magtaguyod ng isang hukbo na hindi lang basta-basta. Dahil sa banta ng mga pagsalakay mula sa mga kalapit na tribo o mga lagalag na grupo na nagnanais na kawin ang kanilang mga inaning pagkain, napilitan ang mga sinaunang pamayanang ito na maimbento ng unang anyo ng inhenyeriyang militar, ang pader at kuta, ang OJ na security system. Ang archaeological napahukay sa mga sinaunang settlement sa Iran ay nagpapakita nga makakapal na pader na gawa sa putik at bato na nakapalibot sa mga nayon na nagpapatunay na nun pa man ay uso na ang gatekeeping. Ito ay isang malinaw na ebidensya na ang digmaan at hidwaan ay naging isang regular na bahagi ng buhay at hindi sila pwedeng maging kampante. Ang pagtatayong pader na ito ay nangangailangan ng organisadong pagawa, pinuno na magmamando at isang komunidad na nakakaisa para sa isang layunin ang mabuhay sa kabilang ang magabanta. Ang pag-unlad ng depensibong arkitektura na ito ay isang direktang sagot sa mabanta sa seguridad, isang reaksyon na patuloy na makikita sa kasaysayan ng Iran
mula sa mga sinaunang pader ng mga lungsod hanggang sa mga modernong underground na pasilidad ng misil na itinatago nila sa ilalim ng mga bundok ngayon na parang sinasabi nilang subukan niyo kaming pasukin. Habang lumalaki ang pamayanan, lumalaki rin ang saklaw ng labanan mula sa simpleng away kapitbahay patungo sa mga seryosong giyera. Ang simpleng hidwaan sa pagitan ng maliliit na tribo ay naging organisadong kampanya para makontrol ang pinakmumulan ng tubig, nga minahan ng tanso at mga rutang pangkalakalan ang mga sinaunang bersyon ng langis at ekonomiya. Sa panahong ito, ang mga sandata ay nagsimulang magiba ng anyo at maging mas deadly. Ang mga tirador, pana at mga mas pinungsibat ay naging mas nakamamatay at mas accurate. Ang paglitaw nga mga espesyalisadong sandata para sa digmaan, sa halip na para lang sa pangangaso, ay nagpapahiwating ang pag-usbong ng isang uring mandirigma o warrior class sa loop ng lipunan, ang mga sinaunang influencers ng karahasan. Ang mapinuno na nagtagumpay sa pagtatanggol sa kanilang nga nayon o sa pananakop ngang iba ay naging maunang hari at warlord na nagpapatunay na ang kapangyarihan ay laging nakatali sa lakas ng militar. Ang lipunan ay naging mas hierarchical, kung saan ang kapangyarihan ay nakabatay sa kakayahang militar na naging malagang transisyon mula sa malipunang nakabatay sa pagkakapantay-pantay patungo sa masentralisadong estado. Kaya kung susurin natin ang panahon ng bato at ang kasunod na revolusyon neolitiko sa Iran, makikita natin na hindi ito isang panahon ng pagkaatrasado na dapat ikahiya o gawing katatawanan gaya ng iniisip ni Trump. Bakus, ito ang mahalagang yugto kung saan natutunan nga sinaunang Iranian ang pangunahing aral sa kaligtasan, pag-organisa, inhenyeriyang militar at estratehikong pek-isip na hanggang ngayon ay dala-dala nila. Ang aral na ito ang paggamit ng heografiya bilang kuta, ang halaga ng pagkakaisa sa harap ng panganib at ang pangangailangan ng matibay na depensa ay naipasa sa henerasyon hanggang henerasyon na parang mga heirloom. Ang primitibong nayon na ito ang naging mga buto na sumibol at naging mga dakilang lungsod na hinangaan ng mundo. Ito ang pundasyon na nagbibigay sa mga Iranian ng kumpiyansa na anuman ang ibato sa kanila ng makabagong mundo. Ang kanilang maugat ay nakabaon ng malalim sa lupang iyon at ang pag-unlat mula sa mga kuwebang, bato tungo sa mga napapadrang lungsod ay ang pinakamalaking patunay na ang Iran ay isang sibilisasyong patuloy na sumusulong at hindi kailanman paatras. Pagpasok natin sa panahon ng Tanso o Bronze Age, ang Iran ay pumasok sa yugto ng tunay na sibilisasyon at malakihang digmaan kung saan nagsimula na silang mag-flex ng tunay na power. Isa sa mga pinakaunang at pinakakilalang sibilisasyon na umusbong sa timok kanlurang bahagi ng Iran ay ang nga Elamite, na nagsimula humigit kumulang 3,200 taon bago si Kristo, kasabay nga sikat na Sumerian. Ang Elam ay naging isang makapangyarihang kaharian na may sariling wika, kultura at siyempre isang formal at organisadong hukbong sandatahan na hindi basta-basta drawing lang. Ang nga Elamita ay hindi lang magsasaka, sila ay mga bihasang mga lakal at mandirigma na nakipagtunggali sa mga imperyo ng Mesopotamia tulad ng mga Akkadian at Babylonian para sa kontrol ng rehiyon na napapatunay na noon pa man ay palaban na sila. Ang paglitaw ng Elam ay nakmamarka ng simulan ng profesional na militar sa Iran kung saan ang digmaan ay hindi nalang usapin ang kaligtasan ng isang nayon, kundi isang instrumentong patakaran ng estado at pagpapalawak na imperyo na nagpapakita ng kanilang lumalawak na ambisyon. Sa sibilisasyon ng Elam, nakita natin ang pagtatayo ng mga naglalakihang zigurat at mga sentralisadong lungsod na napapalibutan ng mas matitibay na pader na parang mga sinaunang skyscraper ng depensa. Ang paglipat sa paggamit ng tanso at kalaunan ay bronze para sa mga sandata at baluti ay nakbigay sa kanilang nga sundalo ng malaking kalamangan sa mga labanan na parang nak-upgrade sila mula sa analog patungong digital. Ang panahong ito ay nakpakita ng pagiging sopistikado ng logistikang militar dahil ang paggawa ng bronze ay nangangailangan ng pagmimina at pag-angkat ng materyales mula sa malalayong lugar na nakpapatunay na mayroon silang mayos na sistema ng kalakalan at mga rutang pinoprotektahan ng kanilang militar. Ang mga Elamita ay naging isang banta at katunggali ng mga pinakamalakas na imperyo sa loob ng libu-libong taon na nakpapakita ng kanilang staying power.
Ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa mga pinakamalakas na imperyo sa kanilang panahon ay naktanim ng isang malalim na kultura ng paglaban at pagtatanggol sa soberanya sa kaluluwa nga mga naninirahan sa talampas ng Iran na hanggang ngayon ay ramdam pa rin natin. Habang ang mga Elamite ay namamayapak sa timog, isang malaking pagbabago ang nagaganap sa iba pang bahagi ng lampas ng Iran na parang isang bagong player na pumasok sa laro. Sa pagtatapos na, ikalawang milenyo bago si Kristo, dumating ang tribong Indo-Iranian mula sa Hilaga, kabilang ang mga Medes at ang mga Persians na magiging mukha ng Iran sa kasaysayan. Ang pagdating nila ay nakdala ng isang bagong teknolohiya at taktika na tuluyang magpapabago sa mukhangang dikmaan. Ang pagpapaamo at paggamit ng kabayo para sa labanan at ang sining ng paggawa ng sandatang bakal, ang high-tech ng panahong iyon. Ang mga Medes at Persians ay mga mahusay na manggagabayo at mandirigma na hindi basta-basta matatalo sa bilis. Ang pagpapakilala ng kavalerya o cavalry at ang paggamit ng mga chariot na hinihila ng mga kabayo ay nagbigay sa kanila ng bilis, puwersa sa pag-atake at kakayahang magsagawa ng mabilisang maniobra sa malalawak na kapatagan. Isang taktika na hindi kayang sabayang ang mababagal, na impantriya nga lumang kaharian, na parang na motor ka sa gitna nga naglalakad lang. Ang Medes ang unang nagtatak ng isang malaking imperyo na nagpabagsak sa napakalakas at kinatatakutang imperyong Assyrian noong 602 BCE sa pamamagitan ng pagsalakay at pagwasak sa kabisiran nitong Nineveh na parang isang epic boss fight sa kasaysayan. Ito ay isang monumental na tagumpay sa kasaysayang militar dahil ang Assyrian ay kilala bilang pinakamalupit at pinakaabanseng militar sa panahong iyon. Pero nagawa silang pabagsakin ng alyansa na pinangunahan ng tribo mula sa Iran. Ang tagumpay na ito nga Medes ay nagpatunay na ang talampas na Iran ay hindi lang isang lugar na maaring sakupin ng kahit sino, kundi isang pinakmumulan ng kapangyarihan na kayang magpabagsak ng superpower ng sinaunang mundo. Ang pagiging dalubhasan nila sa pakikidikma sa kabayo, pag-atake gamit ang panamula sa malayo habang mabilis na gumagalaw, ay mga taktikang nagbigay daan sa pangingibabaw nga taga-Iran sa buong rehiyon sa masusunod na siglo na nagpapakita na ang kanilang military genius ay matagal na nating dapat kinatatakutan. Ang pag-usbong ng sibilisasyong Elamite at Medes ay nagpapakita ng isang malinaw na ebolusyon mula sa mga nagtatanggol na tribo sa mga kuweba. Ang nga sinaunang Iranian ay naging mga agresibong mananakop na may kakayahang mag-organisa ng malalaking hukbo at magpatupat ng mga komplikadong estratehiyang militar na hindi basta-basta. Ang paglipat mula sa paggamit ng mga kasangkapang bato patungo sa mga sandatang bronze at bakal ay hindi lang isang pagbabagong teknolohikal, kundi isang pagbabago sa kanilang buong mindset tungkol sa kapangyarihan. Naunawaan na nila na ang lakas ng militar ay ang pundasyon ng seguridad at impluensya sa pandaigdigang entablado, isang aral na hindi nila kailanman nakalimutan. Ang makasaysayang yuktong ito ay nagpapabulaan sa anumang mapang-insultong retorika na ang Iran ay isang atrasadong bansa na madaling takutin. Sila ang naktakda nga pamantayan ng pakikidikma sa sinaunang mundo, nakimbento nga bagong taktika at naktayo nga mga imperyong hinangaan at kinatakutan ng kanilang nga karatik bansa na nagpapatunay na sila ang main characters ng rehiyon. Sa mga yuktong ito, ang pagkakakilanlan nga naninirahan sa Iran ay nagumpisang mahubok bilang isang lahing may mataas na kultura at nakatataas na kakayahang militar na parang isang elite club na mahirap salihan. Ang kanilang tagumpay laban sa mga Assyrian at iba pang kalaban ay naging bahagi ng kanilang epikong kasaysayan, mga kwentong ipinapasa at nagpapalakas ng kanilang moral bilang isang nasyon na hindi basta-basta sumusuko. Kaya naman, kapa ang isang modernong leader tulad ni Donald Trump ay nakbabanta na ibabalik sila sa panahon ng bato, ang reaksyon ng Iran ay nakaugat sa matinding pagmamalaki sa kasaysayang ito na parang sinasabi nilang alam mo ba kung sino ang ninuno namin. Alam nila na sila ay nagmula sa magatahong nagpabagsak nega mga imperyo gamit ang talino, tapang at inobasyon. Ang bantang dayuhan ay hindi nakdadalang takot kundi nakapoy kanilang makasaysayang memoryang pagiging mamananakop at tagapagtanggol ng isa sa mapinakaunang sibilisasyon sa kasaysayang ng tao. At ang lahat na ito ay paghahanda lang sa peusbong nga pinakadakilang imperyo na makikita nga mundo.
At ngayon, dumating tayo sa rurok ng sinaunang kasaysayang militar ng Iran, ang gintong panahon na nagsisilbing pangunahing pinakukunan ng kanilang pambansang pagmamalaki at identidad, ang Imperyong Acha Emenid o ang unang Imperyong Persiano, ang tunay na got ng imperyo. Sa ika-6 na siglo bago si Kristo, lumito ang isang pinuno na magbabago sa takbo NG Kasasayan NG Mundo, si Cyrus the Great, ang ultimate CEO NG Sinaunang Mundo. Si Cyrus ay hindi lang isang mahusay na general, kundi isang henyo sa estratehiya at politika na alam kung paano makuha ang lupang matao. Pinag-isa niya ang nakalitang tribo ng Medes at Persians at sa pamamagitan ng serya ng mabilis at brilyanteng kampanyang militar. Sinakop niya ang kaharian ng Lydia, Babylon at marami pang iba nang hindi man lang pinagpapawisan ng husto. Ang nilikha niya ay ang pinakamalaking imperyo na nakita ng mundo sa panahong iyon na sumasalaw mula sa India hanggang Greece, isang tagumpay na hindi pa napapantayan ng sinuman sa kasaysayan ng gitnang silangan na napapatunay na ang Persia ang tunay na superpower. Ang tagumpay ng Imperyong Achaemenid ay hindi lang nakasalalay sa dami ng kanilang sundalo na parang langgam sa dami, kundi sa kanilang revolusyonaryong sistema ng logistika at komunikasyon na parang may fiber optic na sila nun. Ang pagpapanatili ng isang imperyong kasing laki nito ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng armas. Kailangan nito ng utak. Itinayo nila ang Royal Road, isang napakahabang network ng kalsada na nakokonekta sa iba't ibang sulok ng imperyo na parang sinaunang versyon ng internet. Ang kalsadang ito ay may mga himpilan ng kabayo na nagpapahintulot sa mga mensahero at impormasyon na makapaglakbay ng napakabilis na nagbibigay sa mga general ng Persia ng real-time intelligence at kakayahang magpadala ng mga tropa saan man may gulo ng walang pagkaantala. Ito ang sinaunang katumbas ng modernong Command, Control and Communication C3 ana network na nagpapakita na ang militar ng Iran ay palaging nakatuon sa infrastruktura, bilis at koordinasyon, mga prinsipyong hanggang ngayon ay standard pa rin sa kanilang depensa. Sa sentro ng makinaring pandigma ng Persia ay ang kanilang mga elite na tropa, ang kinatatakutang 10,000 immortals, ang matunay na action stars ng imperyo. Sila ang pinakamahusay, pinakamatapang at pinakadisilinadong mabigat na impanterya na imperyo na nagsisilbing personal na guwardiya ng hari at pangunahing pwersa ng atake sa mga kritikal na labanan na parang mga Avengers ng sinaunang mundo. Tinawag silang immortals dahil sa tuwing may isang sundalong na mamatay o nasusugatan, agad siyang pinapalitan mula sa reserba, kaya't ang kanilang bilang ay laging eksaktong 10,000 na nabibigay ng ilusyon sa mga kalaban na sila ay hindi na mamatay at ledging full health. Ang konseptong ito ng isang elite, highly motivated at ideological na tapat na puwersa ay direktang makikita ang impluensa sa makabagong panahon, partikular sa pagtataeng Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ng modernong Iran na parang mga modernong immortals na handang mamatay para sa Estado na mas may kagamitan at mas dedikado kaysa sa regular na hukbo. Ngunit ang tunay na henyong Imperyong Achaemenid, lalo na sa ilalim ni Cyrus, ay ang kanilang paggamit ng psikolohikal na pakikidigma at diplomasya bilang kasangkapan ng pananakop na parang soft power bago pa man ito naging uso. Sa halip na wasakin ang lungsot na kanilang nasakop at alipinin ang tao na siyang karaniwang praktis ng mga malulupit na imperyo noon pinili ni Cyrus ang pagpapaubaya o tolerance na parang isang mabait na landlord. Iginagalang niya ang lokal na relihiyon, kultura at pinuno nga sinakop na lupain na nagpapatunay na hindi lang siya puro dahas. Ang sikat na Cyrus Cylinder ay madalas na itinuturing na unang deklarasyon ng karapatang pantaw sa kasaysayan dahil pinalaya niya ang Hudyo mula sa pagkabihak sa Babylon, isang move na talagang legendary. Ang taktikang ito ay hindi lang ginawa dahil sa kabaitan. Ito ay isang napakatalinong estratehiyang militar para maiwasan ang rebellion at makuha ang katapatan ng tao. Kaya mas nakapag-focus sila sa pagpapalawak ng imperyo sa halip na mag-apula ng apoy sa lupa. Ang militar ng Persia ay sikat din sa paggamit ng combined arms tactics, isang konsepto na napakamoderno at parang pang video game ang level ng strategy. Pinasama-sama nila ang lakas ng kanilang dalubhasang mamamana, ang bilis ng kanilang kavalerya, at ang nakakagimbal na epekto nga side chariots makalesa na may mapatalim sa gulong para wasakin ang formasyon ng kalaban na parang blender.
ang kanilang hukbo ay isang multi-etnikong pwersa na kumukuha nga pinakamahusay na unit mula sa iba't ibang probinsya na nagpapakita ng kanilang pagiging inklusif sa aspeto ng pandigma. Ang kakayahang paksamahin ang iba't ibang porsang ito sa ilalim ng isang sentralisadong command ay nagpapakita ng mataas na antas ng organisasyon at pamumuno na hindi basta-basta makikita sa ibang bansa nun. Ito ang imperyong nagbigay sa atin ng epikong labanan tulad ng Thermopylae at Marathon, kung saan ang makinaryang pandigma ng Persia ay nakipagtagisan ng lakas sa mga Griego sa isang sagupaan ng mga sibilisasyon na humubok sa kasaysayan ng mundo, na nagpapatunay na ang Persia ay laging nasa gitna ng aksyon. Ang pamanang ito ng imperyong Achaemenid ay nakatanim ng napakalalim sa kultura at psikolohiya ng bawat Iranian na parang DNA na hindi mabubura. Sila ay lumaki sa pag-aral ng mga kwento ang kadakilaan ni Cyrus, Darius at Xerxes na parang nga superhero ng kanilang bansa. Para sa kanila, ang Persia ang nakdalang liwanag ng sibilisasyon, batas at kayusan sa malaking bahagi ng mundo, kaya mataas talaga ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya naman, kapag ang isang dayuhang pinuno ay nagbabanta, nawawasakin sila at ibabalik sa panahon ng bato. Ito ay tinatanggap hindi lang bilang isang pisikal na banta, kundi bilang isang napakalaking insulto sa kanilang makasaysayang pamana na parang sinabihan silang wala kayong kwenta. Ang ideya na ang bansang naktayo ng Persepolis, ang bansang nakimbento nga pinakaabanseng sistema ng pamamahala ay may babalik sa kawalan ng sibilisasyon ay isang malaking joke sa paningin ng Iranian. Ang pagmamalaking ito ang nakbibigay sa kanila ang tibay, ang loop para harapin, ang parusa at panggigipit ang kanuran ng hindi yumuyuko dahil alam nilang mas matanda at mas matatak ang kanilang sibilisasyon. Kahit na bumaksa ang imperyong Achaemenid sa kamay ni Alexander the Great at sa paglipas ng panahon ay nasakop sila ng mga Arabo, Mongol at iba pa, ang kultura at pagkakakilanlan ng Persiano ay hindi kailanman naglaho na parang isang virus na hindi mo mapatay-patay. Sa halip sinipsip nila ang kanilang mananakop at ginawa silang Persianized. Ang mga Mongol na sumira sa kanilang malungsot ay kalaunang naging mga tagapagtaguyot ng sining at kulturang Persiano na parang na-convert sila sa pagiging fans. Ang Arabo na nadala ng Islam ay umasa sa mga burokratang Persiano para pamahalaan ang kanilang sariling imperyo na nagpapatunay na hindi mo kayang patakbuhin ang mundo nang wala ang talino ng mga Persiano. Ang kakayahang ito na mabuhay, mag-angkop at kalaunan ay dominahin ang kanilang mananakop sa pamamagitan ng kultura at talino ay ang pinakamalakas na sandatangang Iran na hindi kayang tapatan ng kahit anong bomba. Ang hidden kasaysayan ay isang mahabang serye ng pakbangon mula sa abo, kaya ang konseptong kabuang pagwasak ay parang good luck with that na lang sa kanila dahil sanay na silang bumangon muli. Ang pamana ni militar nege, Achaemenid ang pagpapalaga sa katapatan, ang paggamit nege geografiya, ang asimetrikong pakikidigma, at ang pagpapanatilingang isang hindi masisirang pambansang identidad ay ang mismong nga haligi kung saan nakatayo ang modernong doktrinang militar ng Iran na parang isang blueprint na hindi naluluma. Ang kanilang lakas ay hindi nakmumula sa pagkakaroon ng pinakamaraming tangke o pinakamodernong eroplano na parang sa pelikula, kundi sa kanilang malalim na pagkakaisa at paniniwala sa kanilang makasaysayang tadhana na sila ang bida. Ang kasaysayan ang Iran ay nagpapatunay na ang abanta ang labis na puwersa ay madalas na nagreresulta sa pagpapatibay ng kanilang paninindigan sa halip na panghihina. Ang banta ni Donald Trump, sa halip na mahasik ng takot, ay gumising lang sa natutulo na diwa nga masinaunang mandirigmang Persiano na parang binuhay ang dugo nila. Para sa mga lider ng Iran, ang hamon ng Amerika ay isa lang panibagong kabanata sa libu-libong taong epiko kanilang pagtatanggol sa kanilang sagradong lupain mula sa madayuhang mananakop at handa silang tapusin ang kabanatang ito ng may dangal. Kaya paano natin ikokonekta ang napakahaba at mayamang kasaysayang ito sa kasalukuyang geopolitikal na sitwasyon at sa matapang na pagtugon ng Iran sa mabanta ng Amerika na parang isang modernong teleserye? Bilang analis ng kasaysayang militar, kailangan nating maunawaan ang konsepto ng historical trauma at historical pride na parang emosyonal na baggage ng isang bansa.
Ang mamamamayan ng Iran ay nabubuhay ng may malalim na kamalayan sa kanilang nakaraan na parang laging naka-flashback sa isip nila ang kanilang kadakilaan. Kapa ang modernong leader tulad ni Donald Trump ay gumagamit ng mga retorikang nak babanteng ng kabuang pagwasa o annihilation, ang reaksyon ng mga Iranian ay hindi ang pagkataranteng ng isang mahinang bansa, kundi ang galit at pakamuhing ang isang sinaunang sibilisasyon na minaliit ngang isang bata pang bansa. Ang retorikang pagbabalik sa panahon ng bato ay tinitiknan bilang isang pagtatangka na burahin ang kanilang pagkakakilanlan, isang bagay na hindi nagawa ni Alexander the Great, Genghis Khan o ni Saddam Hussein noong 8 taong digmang Iran-Iraq. Kaya sino ba itong si Trump para isiping magagawa niya ito? Ang modernong doktrinang militar ng Iran ay direktang hinubok ng kanilang kasaysayan ng pagiging palaging napapalibutan ng kawe na parang isang bansa na laging naka-lockdown ang mode. Tinatawag itong forward defense o strategic depth kung saan alam nila na hindi nila kayang makipagsabayan ng harapan sa isang conventional war laban sa militar ng Estados Unidos dahil sa teknolohikal na agwat na parang iPhone versus Nokia 3310 sa makatuwid tulat ng mga sinaunang taktikan ng pag-ambush sa mga kabundukan ng Zagros o ang paggamit ng mabilis na kavalerya ng mga medes para guluhin ang malalaking formasyon. Ang Iran ay bumaling sa asimetrikong pakikidigma na parang isang ninja sa dilim. Sa halip na bumuong isang malaking hukbong haharap sa mga Amerikano sa isang bukas na larangan ng digmaan, gumagamit sila ng mga proxy forces, mga militia sa buong gitnang silangan, mga ballistic missiles na nakatago sa malalalim na underground bunkers at mga sarmngang murang drones para lumikhangang isang sitwasyon kung saan ang anumang pag-atake sa Iran ay magiging napakamahal at madugo para sa umaatake na parang sinasabi nilang kung susugot kayo, siguraduhin niyong handa kayong masaktan. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ay ang perpektong halimbawa ng pagbabalik ng mga immortals ng sinaunang Persia na parang isang reboot ng isang classic na pelikula. Ang IRGC ay hindi lang isang puwersang militar. Sila ay isang ideolohikal na hukbo na inatasang protektahan ang mismong diwa ng Rebolusyong Islamiko at ang integridad ng Estado na parang guardian of the galaxy ng kanilang bansa. Tulat nenge elite guard ni Cyrus at Darius, ang IRGC ay may direktang kontrol sa pinakamalagang aspeto ge depensa ne bansa kabilang ang programa ne misil at menge operasyon sa labas ne bansa na nagpapatunay ng kanilang special status. Ang kanilang dedikasyon ay nakaugat sa konsepto nege pagiging martir o martyrdom, isang paniniwalang malalim na nakatanim sa kulturang Shia Islam ng Iran, pero umaalingaw din sa sinaunang kultura ng pagsasakripisyo para sa lupang tinubuan na parang sinasabi nilang ang mamatay para sa bayan ay isang karangalan. Kapag binantaan mo ang isang puwersa na naniniwalang ang kamatayan sa pagtatanggol ng kanilang bansa ay ang pinakamataas na karangalan, ang pananakot na bomba pabalik sa panahon ng bato ay nawawalan ng epekto dahil hindi mo matatakot ang taong handang mamatay. Ang tugon ng Iran sa matinding pressure at mga parusa ay ang konsepto ng mukawama o resistance na parang isang never say die attitude sa gitna ng krisis. Ang resistensyang ito ay hindi lang militar, kundi pati na rin sa ekonomiya at politika na parang isang pambansang diskarte mode. Ito ay ang kakayahang maktis ng matinding hirap ng hindi sumusuko, isang katangiang natutunan mula pa noong maunang araw ng kaligtasan sa malupit na talampas ng Iran noong panahon ng bato na parang naging imune na sila sa hirap. Ang pagtingin ng Iran sa kanilang sarili ay hindi bilang isang bansa na nasa bingit ng pagkasira, kundi bilang isang sentro ng sibilisasyon na muling inaatake ng barbaro mula sa labas na parang sila ang bida sa isang epic movie. Sa kanilang pananaw, ang Estados Unidos na mayroon lang higit sa 200 taong kasaysayan ay walang karapatang makbanta na buburahin ang isang bansang may libu-libong taong pamana na parang isang bata na nakbabanta sa isang matanda. Ang arrogance o kayabangan na itong kanluran sa paningin ng Tehran ay patunay lang na ang kanilang laban ay hindi lang para sa teritoryo, kundi para sa dignidad ng kanilang kultura at kasaysayan na hindi pwedeng tapakan. Makikita natin ang manifestasyon katapangan ito sa kanilang aksyon na parang isang resibong ang kanilang paninindigan.
Nang paslangin ng Amerika ang kanilang pinakamataas na general na si Qasem Soleimani, ang inaasahan ng marami ay matatakot ang Iran at magtatago sa ilalim ng kama. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran na parang isang plot twist na hindi inaasahan ng Hollywood. Nalunsat ang Iran ng direktang paatake ng ballistic missile sa mga base ng Amerika sa Iraq, isang hakbang na hindi pa nagagawa ng anumang bansa sa loob ng maraming dekada ng walang takot sa kabuwang digmaan, na parang sinasabi nilang hindi kami takot sa inyo. Ito ay isang malinaw at kalkuladong mensahe na mula sa parehong kaisipan ngang masinaunang Haring Persiano, hindi kami yuyuko at handa kaming tumugon ng may puwersa kung kinakailangan anuman ang mangyari. Ipinakita nila na ang kanilang sandata na ginawa sa ilalim ng matinding parusa at limitasyon ay may sapat na katumpakan at lakas para saktan ang pinakamalakas na militar sa mundo, na napapatunay na ang Iran ay hindi isang bansang madaling takutin o wasakin ng kahit sino. Ang pamamaraan ng pamumuno ng Iran ngayon sa ilalim ng Supreme Leader ay may mga pagkakahawik din sa sentralisadong kapangyarihan ng sinaunang hari ng Persia na parang isang modernong version ng monarkiya pero may halong relihiyon. Ang paggawaing desisyon ay kalkulado, nakatuon sa pangmatagalang kaligtasan ng Estado at hindi madaling maimpluwensyahan ng mapanandaliang pananakot mula sa labas na parang ingay lang sa background. Ang kanilang pagunawa sa oras at kasaysayan ay iba sa kanluran. Habang ang mga politiko sa Amerika ay nag-isip sa loop ng mga election cycle na 4 na taon, ang mga pinuno ng Iran ay nakpaplano para sa mga dekada at siklo na parang naglalaro ng 4 decades. Ang pagbabanta na ibabalik sila sa panahon ng bato ay isang banta na umaasa sa mabilisang pananakot, pero ang pambansang psikolohiya ng Iran ay itinayo para labanan ang eksaktong ganitong uri ng presyon sa loob ng mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang maximum pressure campaign ay hindi nagbunga ngang inaasahang pagbaksak ng kanilang rehimen dahil sanay na silang maghintay at magtiis hanggang sa mapagot ang kanilang kaaway. Sa madaling salita, ang kasaysayan ang nagbigay sa Iran ng isang armor o baluti na hindi nakikita ng satellite at radar, isang invisible shield ng pambansang identidad at kasaysayan. Kapag inaatake sila sa salita o gawa, lalo lang tumitibay ang kanilang pakakaisa laban sa dayuhang kalaban na parang isang magnet na nakdidikit-dikit kapag may banta. Ang kanilang kakayahang paksamahin ang makabagong teknolohiya eng misil at drone sa masinaunang taktika eng asimetrikong pakikidigma at paggamit eng mahirap na heografiya ay ginagawa silang isang napakabigat na kalaban na hindi basta-basta matatalo. Hindi sila natatakot na bumalik sa panahon ng bato dahil alam nilang ang kanilang nga ninuno ay nanggaling doon, nagtagumpay at nagtayo ng isa sa mga pinakadakilang sibilisasyon, kaya parang home court lang nila iyon. Ang banta ni Trump ay napakita lang kakulangan peunawa sa kalaban, isang nakamamatay na pagkakamali sa anumang estratehiyang militar dahil sa digmaan. Ang hindi pakilala sa kasaysayan at kultura ng iyong kalaban ay tiyak na hahantong sa kabiguan ng iyong estratehiya, parang na-blended ka ng hindi na-stalk sa social media. Upang buuin ang ating pagsusuri, balikan natin ang retorikang panahon ng bato na parang isang conclusion sa ating history lesson. Sa literal na arkeolohika, na kahulugan, ang Iran ay tunay ngang dumaan sa isang napakahabang panahon ng bato, pero gaya ng nakita natin, ito ay hindi isang yukto ngang kahinaan o kamangmangan. Ito ang naging brutal na pandayan na humubok sa katatagan, talino at kakayahang mabuhay ng maunang Iranian sa isa sa mga pinakamahirap na heografiya sa mundo na parang isang training ground para sa mga elite. Mula sa mga kuwebang batong Zagros, sila ay umunlad para itayo ang mga unang napapadrang lungsod na kalaunan ay naging mga sentro ng dakilang imperyo na kinilalangang buong mundo. Ang bawat bato na ginamit nila bilang sandata nun ay naging pundasyon ng palasyo ng Persepolis na nagpapatunay na ang kanilang pag-unlad ay hindi mapipigilan. Ang pagbabanta na ibabalik ang isang sibilisasyon na umusbong mula sa bato tungo sa pagiging isang pandaigdigang superpower ay isang pagpapakita ng kawalan ng pangunawa sa lalim at tibay ng kasaysayan ng bansang iyon na parang sinasabi mong ibabalik mo ang isang lolo sa pagiging sanggol. Ang pananakot mula sa mga leader tulad ni Donald Trump na gagamit ng napakalaking puwersang militar ay nakadisenyo para wasakin ang moral ng kalaban. Pero sa konteksto ng Iran,
Ito ay nagapoy lang sa kanilang malalim na pagmamalaki at historical pride na parang nagbuhos ka ng gasolina sa apoy. Ang Mairanian ay hindi tumitingin sa kanilang kasaysayan bilang isang serye ng napakatalo, kundi bilang isang patuloy na evolusyon at pagbangon mula sa abo na parang isang walang katapusang comeback story. Ang sibilisasyong Persiano ay nakaligtas sa mapananakop, digmaan at pakbaksak na mga imperyo sa loop ng libu-libong taon, kaya hindi sila basta-basta matatakot sa isang banta. Sila ay naging mamaster sa pag-angkop at pag-absorb sa mga banta na parang isang sponge na kumukuha ng lakas mula sa kanilang nakauwi. Kaya naman, ang kanilang tugon sa bantang Amerika ay hindi pajuko, kundi isang agresibong paninindigan na nagpapakita ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang kanilang lupain at ang kanilang identidad gamit ang lahat ang kanilang makakaya na parang sinasabi nilang subukan niyo lang. Ang aral dito para sa manaaral ng kasaysayang militar ay malinaw. Ang militar na lakas ay hindi lang nasusukat sa bilang ng mga eroplano, barko o misil na parang sa isang top 10 list sa YouTube. Ito ay higit na nakasalalay sa will to fight o ang determinasyong lumaban ng isang bansa na madalas ay hinuhubo ng kanilang kolektibong memorya at kasaysayan na hindi kayang bombahin. Ang pamana nga Elamite, nga Medes, at nga Imperyong Achaemenid sa ilalim ni Cyrus the Great ay buhay na buhay sa bawat sundalo ngang IRGC at sa bawat estratehiya ngang kanilang nga general na parang isang multo ng nakaraan na gumagabay sa kanila. Ang pagbabanta na ibabalik sila sa panahon bato ay hindi lang isang pagmamalabis sa retorika, ito ay isang kawalan kabagalan na nagpapatibay lang sa paniniwalang Iran na sila ay nakikipaglaban hindi lang para sa politika, kundi para sa kaligtasan at dignidad ng isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo na parang isang laban para sa kanilang kaluluwa. Ang lakas ngang hardware ay walang sinabi sa lakas ngang isang nasyon na nakaugat sa libu-libong taon ng kasaysayan dahil ang bakal ay kinakalawang pero ang kasaysayan ay nananatili. Sa huli, ang alitan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos ay hindi lang isang labanan ng mga makabagong armas na parang sa isang sci-fi movie. Ito ay isang bangga ng mga pananaw sa kasaysayan at sa mundo. Para sa isang batang bansa tulad ng Amerika, ang shock and awe at teknolohikal na pangingibabaw ang susi sa tagumpay na parang gusto nila ng instant result. Ngunit para sa Iran, ang kaligtasan at pagpapanatili ang kanilang pambansang soberanya sa lupeng milenyo ang kanilang pinakadakilang sandata na parang isang marathon runner na sanay sa mahabang takbuhan. Hanggat hindi naunawaan nga pandaigdigang pinuno ang lalim ng kasaysayang ito at ang psikolohiyang nakapalop dito, ang anumang bantang ng kabuwang pagwasak ay mananatiling walang saysay at magre-resulta lang sa mas matinding paglaban na hindi nila inaasahan. Ang Iran ay hindi kailanman babalik sa panahon ng bato dahil ang batong kanilang nakaraan ang mismong pundasyon na nagpapatibay sa kanilang kasalukuyan at hinaharap na parang isang kutan na hindi kailanman matitiba ang kahit anong bagyo. At dito nagtatapos ang ating malalim na pagsisid sa kasaysayan at estratehiyang militar ng Iran na parang isang epic finale ng isang season. Mula sa mga ngasong Zagros Mountains hanggang sa mga modernong puwersang IRGC, nakita natin kung paano ang nakaraan ay patuloy na humuhubog sa kasalukuyan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Bilang isang military historian, palagi kong ipinapaalala na ang pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng isang bansa ay kasing halaga ng paalam sa dami ng kanilang armas dahil ang utak ang nagpapatakbo sa kamay. Ano ang inyong opinion sa taktikang asimetriko ng Iran at sa kanilang pagtugon sa mga banta mula sa kanluran? Ibahagi ang inyong nga kaisipan sa comment section sa ibaba at magkaroon tayo ng masiglang talakayan na parang isang tunay na bardagulan ng talino. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong malalim na pagsusuri sa kasaysayang militar, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa Kasaysayan Vibe para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na magpapatala sa inyong isipan. Ako po ang inyong military historian, nag-iwan ng mensahe sa pag-aral ng kasaysayan. Naunawaan natin ang mga digmaan ng kasalukuyan at nakahanda tayo para sa hinaharap. Hanggang sa muli, Kasaysayan Vibe, mabuhay ang kasaysayan at huwag magpapaloko sa mabanta.